Ano nga ba ang dapat gawin kapag nag-i-invade ang kalaban? Lalo na sa solo, 90% ng mga players ay hindi alam to. Ito ang sikreto ng mga magagaling na junglers para manalo sila sa nag-i-invade. Meta pa naman ngayon ang mga roamer na malakas mag-invade kagaya ni Khalid, Glue, Hilda, kaya naman dapat alam mo ito. Number 1, gumamit ng jungle hero na kayang lumaban sa nag-i-invade. Kapag malakas mag-invade ang kalaban mo, ang 5 jungler na kayang lumaban sa nag-i-invade ngayon ay sina Soyu, Guinevere, Baxia, Uranus at Akai. Number 2, gamitin mong advantage ang buff. Pagka-start ng game, huwag ka munang magpapakita. Baka kasi dumiretso yung kalaban sa'yo. Pag lumabas na yung buff, atakihin mo muna ito ng basic attack. Huwag ka munang mag-i-skill. At kapag lumapit na yung kalaban, saka ka mag-skill. Para makatanggap din siya ng damage. Sobrang importante din ng positioning. Lagi mong tatandaan na mas malakas ang damage ng purple buff. Kung makikita nyo dito, ang damage ng purple ay 56 at 30. Tapos ang bilis pa ng attack speed ng maliit na purple. Kumpara doon sa orange buff na mag-isa lang at 54 lang ang damage. Dapat alam mo kung saan mo ipuposisyon ang sarili mo. Hindi ka dapat mapaggitnaan ng buff at noong kalaban. Ang gagawin mo, hahayaan mo na atakihin yung kalaban ng purple buff mismo. Kung baga, magiging 3 versus 1 ang laban. Kasi ang goal mo, maatake siya ng buff. Tapos maatake mo din siya. Sa ganitong paraan, mas mabilis mo siyang mapapalow. Kapag umalis siya para mag-heal, tuloy mo lang. At pag lumapit ulit, saka mo na iskillan ulit yung purple buff. I-focus mo lang yung iyong atake sa kalaban, lalo na kung single target lang yung hero mo. At kapag yung 5 hero na nabanggit ko yung gamit mo, ay may chance ka na manalo sa nag-i-invade. Kung kayang lumaban ng hero mo, magandang pumesto sa purple buff kasi mas malapit ito sa mid lane para makarespo agad yung kakampi mo. Mas malaki din kasi ang damage na matatanggap ng kalaban mo kapag nasa jungle side nyo siya. Kaya kahit yung damage ng jungle monster ay mas masakit din para sa kanya. Paano naman kung yung gamit mong hero ay mahina sa mga nag-i-invade? Dito na papasok yung number 3. Sa start pa lang ng laban, humingi ka na ng tulong sa kakampi mo. Kasi ganun talaga mahihirapan ka kapag ikaw lang mag-isa. Number 4, mag-start ka kung saan unexpected ng kalaban. Kapag Harley, kadalasan nagpa-purple yan una. Pero mag-start ka sa orange para matagalan pa yung kalaban bago makapunta doon sa buff mo. Dito naman tayo sa number 5. Kapag delikado ang sitwasyon, mag-retry ka na para hindi makuha yung buff mo. Tapos huwag ka munang dediretso doon sa susunod na buff. Habang cooldown pa yung iyong retry, unahin mo muna yung mga green camps. Para pag nag-invade yung kalaban mo sa purple, may retry ka ulit. Pero yun nga, mahirap na sitwasyon pa rin kapag nag-i-invade ang kalaban. Kaya naman, mensahe ko sa mga naglalaro ng solo, lalo na sa mid lane at roamer. Proteksyonan nyo naman yung kakampi nyo na ini-invadean. Ayaw nyo tulungan tapos magagalit kayo pag hindi nakadalaw at hindi nakakapag-turtle. Sana magets to ng mga naglalaro sa solo. Yun lamang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.